May bagong ulat po mula kay CoinGecko na medyo nakakagulat at nakakaalarma. Ayon po sa kanilang datos ay meron pong tatlong major crypto exchanges lamang ang may control ng halos 67% ng liquidity ni XRP. At sila po ay sina Bitget, Binance at saka Coinbase. Ngayon ang tanong ay dapat ba tayong mabahala bilang mga trader o investor ni XRP? Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ipaliwanag po natin ng malinaw kung ano ang ibig sabihin ng liquidity concentration, paano po ito makakaapekto sa presyo ni XRP, at ano po ang kaibahan ni XRP kay Solana pagdating sa aktual na galawan o trading volume. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng XRP liquidity concentration. Yan, una sa lahat ay klaruhin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng liquidity. Dito sa mundo ng crypto, ang liquidity ay tumutukoy sa kung gaano kadaling maibenta o mabili ang isang asset gaya ni XRP nang hindi gumagalaw ng malaki ang presyo. Ngayong buwan po ng June 2025, lumabas ang report na halos 67% ng liquidity ni XRP ay nasa Bitget, Binance at saka Coinbase lamang. Ang ibig sabihin nito, karamihan ng mga order na buy and sell ay nagaganap sa tatlong market na yan. Ngayon, habang maganda ang pagkakataon ng mataas na liquidity, delikado kapag concentrated lamang ito sa mga kakaunting lugar. At bakit? Isipin mong parang palengke. Yan, parang palengke lamang yan sa barangay. Ngayon, paano kung bigla na lamang magsara ang isa? Wala nang ibang pagbibilhan or pagbebentahan. Ganon din po sa crypto. Kung may aberya sa alinman sa tatlong exchange na ito, gaya po ng technical failure, regulatory issue, o biglang pagtigil ng suporta kay XRP, pwedeng bumagal po ang trading, tumaas ang spread, o mas lalo pang bumagsak ang presyo ni XRP. Ngayon ay sino po ang may pinakamalakas na liquidity kay XRP? Base po sa CoinGecko ay si Bitget ang may pinakaaktibong liquidity para kay XRP sa mga maliliit na galawan ng presyo. Ibig pong sabihin ay mas madali at mas mura siyang i-trade doon kapag maliit lamang ang gusto mong galaw. Pero may catch. Mabilis din itong bumababa kapag lumalayo ka sa market price. Pagdating po sa halos 2 cents na galaw mula sa presyo ni XRP, halos pantay-pantay na po si Binance at Coinbase. Ayan, Coinbase sa volume. Ibig sabihin, ang tatlong ito lang ang talagang may kakayahang sumalo ng mga biglaang galaw ng market. Habang ang iba tulad po ni OKX, Bybit, Kraken at saka Crypto.com ay medyo manipis po ang kanilang order book pagdating kay XRP. Ngayon ay mas malakas ba talaga itong si Solana kumpara kay XRP? Isa po sa nakakagulat na ulat ay natalo pa ni Solana si XRP pagdating po sa liquidity at saka trading volume, kahit na mas mababa ang market cap ni Solana. Kung titignan po natin ay meron si Solana ng halos $20 million sa loob. Yan, ng isang sa loob po ng isang dolyar na galaw ng presyo. Samantalang si XRP naman ay nasa $15 million kahit sa mas masikip na price range na 2 sentimo or 2 cents. At ang mas malala ay doble po ang volume ni Solana kumpara kay XRP sa parehong period. Yan, study period. Ang ibig pong sabihin nito ay kahit na malaki ang capitalization ng XRP, mas active pa rin po ang trading kay Solana. Mas maraming traders po ang interesado sa kanya at mas mataas ang actual demand. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto ng liquidity concentration kay XRP sa mga panahon ng market stress.
Ayan, sa panahong sobrang volatile o mabilis ang galawan sa crypto market, dito po nasusubok ang tibay ng isang asset. Ang problema, dahil tatlong exchange lamang ang may hawak ng halos lahat ng liquidity ni XRP, malaking posibilidad na maapektuhan po agad ang presyo kapag may nangyaring issue sa alinman sa mga ito. Pwede pong magka-slippage o di kaya'y tumaas ang trading spread na lalong mahirap para sa mga Pinoy traders na may limitadong kapital. Isipin mo na lang kung bumagsak ang isa sa mga exchange na ito, hindi lang presyo ang apektado, kundi pati ang bilis at halaga ng ating mga transactions. Ngayon ay ito po yung sunod na pinakamalaking tanong natin dito. Dapat ba tayong mabahala bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo, may dahilan para tayo ay mag-ingat. Ang pagiging too dependent ni XRP sa iilang exchange lamang ay isang red flag. Kung ikaw ay isang long-term holder, baka hindi ka masyadong maapektuhan. Pero kung isa ka pong active trader na araw-araw bumibili or nagbebenta, importante na alam mo kung saan mo ginagawa ang iyong transaction. Ang mababang liquidity sa ibang exchange ay nangangahulugan na baka hindi ka makalabas agad sa trade mo, lalo na kung biglang bumaba ang presyo. Mahalaga pong isaalang-alang din kung ligtas at stable ba ang platform na ginagamit mo. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol sa isyong ito ay para sa akin ay malaking hamon ito para kay XRP. Habang kilala siya bilang isa sa mga OG or original crypto projects, kailangan pa rin niyang patunayan na kaya niyang makipagsabayan sa mga bagong project gaya po ni Solana. Hindi po sapat ang mataas na market cap kung hindi naman siya active na tinitrade o kulang sa distributed liquidity. Kailangan po ni XRP na palawakin pa ang suporta sa iba pang mga exchange para mas maraming traders ang makagamit at para mas maging matibay siya sa anumang potensyal na gulo sa mga top platforms. Bilang Pinoy crypto trader, mainam po na pag-aralan natin hindi lang ang presyo kundi pati ang market structure ng mga coin na tinitrade natin. Kasi kahit tumaas pa ang value ni XRP, kung hindi naman siya madaling i-trade, mahihirapan pa rin po tayong kumita. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.